Surah Al-Fatir, ang tagapagsimula sa paglikha. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang napakamaawain at ganap na mapagmahal. At tungkulin mo lamang ay balaan sila sa galit at kaparusahan ng Allah. Katiyakan, ipinadala ka namin ng may mensahe ng katotohanan na ito ay bukod tanging paniniwala sa Allah at sa mga alituntunin ng kanyang din at tagapagbigay ng magandang balita hingil sa Al-Jannah, hardin sa sino mang naniwala sa iyo at sumunod sa iyong patnubay, at bilang tagapagbabala hingil sa impyerno sa sino mang di naniniwala at lumabag sa iyo, at walang sino mang sambayanan sa mga naunang sambayanan kundi dumating sa kanila ang babala na sila ay binalaan hingil sa masamang kahihinatnan ng paglabag at pagkaligaw. At kung tinanggihan ka ng mga musyrikun, sumasamba ng iba bukod sa Allah, ay walang pag-aalinlangan na tinatanggihan din ng mga nauna sa kanila ang kanilang mga sugo, na sila ay nagdala sa kanila ng mga malilinaw na mga himala na nagpapatunay sa kanilang pagiging propeta, at dala-dala nila ang mga kasulatan na nagsasaad ng maraming alituntunin, ang aklat na malinaw na tinawag liwanag ng malinaw na liwanag sa pagitan ng landas ng kabutihan at kasamaan. Pagkatapos ay pinuksa ko ang mga walang pananampalataya sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng parusa, na kung kaya pagmasdan mo kung gaano kasidhi ang aking pagtanggi sa kanilang gawain at pagpapataw sa kanila ng aking kaparusahan. Hindi mo ba nakikita na ang Allah sa katunayan ay nagbababa mula sa kalangitan ng tubig at dinidiligan namin sa pamamagitan nito ang mga puno sa kalupaan, at pinapabunga namin ang mga puno na yaon ng iba't ibang kulay, mayroong pula, itim, dilaw at iba pa, at nilikha namin sa mga kabundukan bilang daan na mga mapuputi at pula at iba't ibang kulay. Lumikha rin kami mula sa mga kabundukan ng mga bundok na matitindi ang kaitiman nito. At lumikha rin kami ng mga tao at mga lumalakad na mga sa kalupaan na mga kamelyo, mga baka at mga kambing na iba't iba rin ang kanilang mga kulay na mayroong pula, puti, itim at iba pa, na katulad din ng iba't ibang kulay ng mga bunga at kabundukan. At ang tunay lamang na natatakot sa Allah sa kanyang parusa sa pamamagitan ng pagsunod at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ay ang mga maalam at nakakakilala sa kadakilaan ng Allah, sa kanyang katangian, sa kanyang batas at sa kapangyarihan sa lahat ng bagay, at kabilang dito ang kaalaman sa iba't ibang uri ng mga nilikha, na kahit isa lang ang pinagmumulan at pinag-aaralan ng labis ang kaalaman na nakukuha rito. Katiyakan ang Allah ay aziz, kataas-taasan at punong-puno ng karangalan, naganap na makapangyarihan o walang sinuman ang makagagapi sa kanya, na Ghafur, ganap na mapagpatawad, na ginagantimpalaan ang mga sumusunod at pinapatawad. Katiyakan ng mga iyong binabasa nila ang Quran at sinusunod ang katuruan nito, at patuloy ang kanilang pagsasagawa ng sala sa tamang oras nito, at gumagasta sila mula sa ipinagkaloob sa kanila na kabuhayan ng iba't ibang kaparaanan sa pagkasta, obligado man o hindi, lihim man o lantad, at inaasam nila rito ang katiyakan na pagkikipagkalakalan na walang pagkatalo, at hindi magmamaliw na ito ay ang pagmamahal lamang ng Allah na kanilang Rab na tagapaglikha at paggamit ng kanyang masaganang gantimpala, upang ipagkaloob ng Allah sa kanila ang ganap na gantimpala sa kanilang mga gawain na walang kabawasan, at pagkakalooban ng higit pang gantimpala ang mga kabutihan na kanilang ginawa mula sa kanyang kagandahang loob. Katiyakan, ang Allah ay Ghafur, ganap na mapagpatawad sa kanilang kasalanan, na Syakur,
ganap na tagapagtangkilik ng kanilang kabutihan na ginagantimpalaan sila ng masaganang gantimpala para rito. Ang ipinahayag namin sa iyo, O Muhammad, na dakilang Quran ay walang pag-aalinlangan na nagpapatunay sa mga naunang aklat na ipinahayag sa mga sugo na nauna sa iyo. Katiyakan ng Allah ay khabir, ganap ang kanyang kagalingan na pinakadalubhasa hingil sa kanyang mga alipin. Na basir, ganap na tagapagmasid sa kanila at walang anuman ang naililihim sa kanya. Pagkatapos ipagkaloob namin bilang pamana ang dakilang Quran, pagkatapos mawasak ng anumang sambayanan na sino mang pinili namin mula sa sambayanan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon sa kanila ang inapi ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ilang mga kasalanan. At mayroon naman sa kanila ang nasa kalagitnaang kalagayan ng pagsunod na gumagawa ng mga ipinag-uutos at iniiwasan ang mga ipinagbabawal. At mayroon naman sa kanila ang nangunguna sa pagsasagawa ng kabutihan na kapahintulutan ng Allah, na ibig sabihin ay palaging nakikipag-unahan, nagmamadali at nagsusumigasig sa paggawa ng mga mabubuting gawa, obligado man o hindi, na ang ganitong pagkakaloob ng aklat at pagpili sa sambayanan na ito ay isang dakilang kagandahang loob. Ng mga hardin na sila ay mananatili roon, magpasawalang hanggan. Sila na mga pinagkalooban ng aklat ay kadadamitan doon ang mga porselas o bracelet na gawa sa ginto, mga perlas at pangkaraniwang damit doon ay kasuotan na gawa sa sutla. At sasabihin nila sa pagpasok nila sa Al-Jannah, hardin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang na siyang nag-alis sa amin sa kapighatian, katiyakan. Ang Allah na aming Panginoon na tagapaglikha ay Ghafur, ganap na mapagpatawad dahil pinapatawad sa amin ang aming kamalian, na Shakur, ganap na tagapagtangkilik. Dahil tinanggap niya sa amin ang aming kabutihan at hinigitan pa niya ang pagkaloob ng gantimpala nito at pinatuloy niya kami sa tahanan ng hardin mula sa kanyang kagandahang loob, na hindi na mangyayari pa sa amin dito ang anumang kapaguran at kahirapan. At ang mga yaong hindi naniwala, ang para sa kanila ay naglalagablab na impyernong apoy, at hindi sila malalagutan ng buhay doon para mamatay, at hindi sila mamamatay doon para makapagpahinga, at hindi pagagaanin sa kanila ang kaparusahan. Sa ganito, tutumbasan ng Allah ang sino mang tumanggi na di naniniwala sa Kanya at sa Kanyang sugo. At sila na mga hindi naniwala ay magsisisigaw sa sidhi ng parusa sa impyernong apoy na humihingi ng saklolo. O aming Panginoon, tagapaglikha, palabasin mo kami sa impyernong apoy at ibalik mo kami sa daigdig, dahil gagawa kami ng mabuti na hindi tulad ng yaong ginawa namin noong kami ay nasa daigdig pa. At maniniwala na kami sa halip na tumanggi at sasabihin sa kanila, hindi ba pinagkalooban namin kayo sa sapat na buhay sa daigdig, na yaon ay sapat na upang makaintindi ng pagpapayo ang sinumang iintindi? At dumating sa inyo ang propeta, subalit hindi pa rin kayo nakaalala at hindi pa rin kayo tumanggap ng pagpapayo. Kung gayon, lasapin ninyo ang parusa ng impyerno, dahil wala nang sino mang makakatulong sa mga di naniniwala upang sila ay iligtas sa kaparusahan ng Allah. Katiyakan, ang Allah ang siyang nakamamasid sa lahat ng di nakikita sa mga kalangitan at sa kalupaan, at katiyakan siya ay ganap na nakakaalam sa mga kinikimkim ng mga dibdib, sa mga dibdib o kalooban, na kung kaya matakot kayo sa Kanya, na kayo ay nakikita niya na kinikimkim ninyo ang pagdududa
O hindi kaya ay ang pagsamba ninyo ng iba bukod sa Kanya? O hindi kaya ay ang pagdududa ninyo sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O hindi kaya ay makagawa kayo ng paglabag bukod dito? Ang Allah ay siyang lumikha sa inyo o sangkatauhan na kayo ay nahalinhinan ng isa pagkatapos ng isa. Kapag may namatay ay may papalit na panibago, na kung kaya sino man ang hindi naniwala sa inyo ay sarili lamang niya ang kanyang pinapinsala. Walang maidagdag sa mga walang pananampalataya ang hindi nila paniniwala sa kanilang Panginoon at tagapaglikha, kundi karagdagang galit sa kanyang galit. At walang maidaragdag ang gawain ito sa kanila kundi paggaligaw at kapahamakan. Sabihin mo, O Muhammad, sa mga walang pananampalataya, sabihin ninyo sa akin kung ano ba ang nilikha ng inyong mga sinasamba rito sa kalupaan, o hindi kaya ay meron na ba sa mga sinasamba ninyo bukod sa Allah ang naging kaparte, kabahagi o kasama ng Allah sa paglikha sa kalangitan? O hindi kaya ay pinagkalooban ba namin sila ng aklat upang ito ang pagbatayan nila bilang malilinaw na katibayan? Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi bagkus walang ipinangako ang mga walang pananampalataya sa isa't isa, kundi pagmamayabang at paglilinlang. Katiyakan, ang Allah ay siyang natatanggan sa mga kalangitan at kalupaan upang hindi gumalaw ang mga ito sa kanilang mga kinalalagyan. At kapag gumalaw ang mga kalangitan at ang kalupaan sa mga kinaroroonan nito, sino pa ang makapagtatanggan nito pagkatapos niya? Katiyakan, ang Allah ay halim, ganap na maunawain sa pag-aantala niya sa pagpaparusa sa mga di naniniwala at mga masasama, na Ghafur, ganap na mapagpatawad sa sino mang nagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan at nagbabalik loob sa Allah. At sumusumpa ang mga walang pananampalataya na mga Quraysh sa Allah ng matinding pagsumpa. Kapag dumating sa inyo ang sugo mula sa Allah bilang tagapagbabala hingil sa kaparusahan ng Allah, ay walang pag-aalinlangang kayo na ang nasa pinakamatuwid na landas at pagsunod sa katotohanan kaysa sa mga Hudyo, ang Kristiyano at iba pa. Subalit nang dumating sa kanila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay walang naidagdag sa kanila nito kundi paglayo sa katotohanan at pagtalikod. Ang kanilang panunumpa ay walang layunin na mabuti at paghahangad ng katotohanan kundi pagmamataas sa kalupaan sa mga tao, at ang talagang layunin nila ay masasamang pakana, panlilinlang at kamalian, at walang napapahamak sa masamang pakana kundi ang sino mang gumawa mismo nito. Na kung kaya ang inaabangan pa ba ang mga nagmamataas na nagpapakana maliban sa parusa na nangyayari sa mga katulad nila na mga nauna sa kanila? Kailanman ay hindi ka makakatagpo sa kaparaanan ng Allah na nagbabago at paglilihis, na kung kaya walang sino man na may kakayahan na palitan ito at ilayo ang parusa mula sa kanyang sarili o mula sa iba man.